Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Good day sa inyong lahat, especially sa mga OFWs at sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Iba-iba tayo ng time zone sa iba't ibang bansa. Okay? So, sa mga OFWs dyan, shout out sa inyong lahat. At sa mga audience ko dito sa Pilipinas, hi, hello sa inyong lahat. Good day sa inyong lahat. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong nangyari kahapon sa House Committee hearing. Okay? Ito ay tungkol kay Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang budget proposal sa Office of the Vice President. Okay? May pumalag sa kanyang budget proposal. Okay, alamin natin yan mamaya kung sino ang pumalag sa kanyang budget proposal dyan sa House Committee. Okay? Pero bago natin yan itatalakay itong matinding topic natin guys, paki-like at share muna itong video natin sa ating Facebook at YouTube. Okay? Like and share. Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Okay, importante yung like and share para itong video na ito kakalat, marami ang makarinig sa totoong balita tungkol kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay? And guys, itong Donmar TV channel page natin, i-follow at i-subscribe natin sa Facebook at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay? Importante yung follow and subscribe para manatili tayo sa Facebook at lagi kayong updated sa Marcos Duterte administration. Okay? I-update ko kayo lagi kapag naka-subscribe and follow kayo. Okay? So, without further ado, sisimulan natin itong topic natin. Ito ngang Office of the Vice President nag-propose mismo itong si Vice President Inday Sara Duterte nag-budget proposal sa 2023. Okay? Ang budget proposal is 2.3 billion. Okay? So may copy yan. Ang binigayan ng copies ng mga komite dyan, no? So yung komite na yan, yung iba dyan question, no? Pero they have copies because they are given copies by the Office of the Vice President, no? Yung mga detalyadong mga information bakit 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President. Okay? Pagkatapos nito, no? Binigyan ng copies ang mga komite, no? Merong magde-decide na kailangan pa ba natin itong i-hearing, no? Yung budget hearing nila. Kailangan pa ba itong i-debate, i-approve na ba kaagad ang 2.3 billion? So, ang nangyari kanina is yung budget hearing was terminated. Okay? So, meaning if the budget hearing is terminated, wala nang hearing sa 2.3 billion budget proposal. Meaning, it's already approved. Okay? So, the House Committee on Appropriation terminated the budget hearing. So, kung ating i-analyze, siguro, terminate itong budget hearing kasi it will take time and mataas na, no? So what's the point of doing a budget hearing na nandoon naman lahat yan sa proposal, no? Paper na yan, nakalahad yan lahat kung anong gagawin dyan sa 2.3 billion within 2023. Ayan, so basing on the facts, basing on the proposal, siguro wala silang ma-question because it's really
detailed na talagang masasabi mo na meron talagang plano yung Vice President natin, no? Na talagang yung pera na 2.3 billion ay may nakaplano na diyan sa kanilang proposal, no? Pero ang nangyari may pumalag. Kasi terminate ito ng House Committee on Appropriation. Alam nyo ba kung sino ang pumalag dito? Na gusto nilang i-hearing pa itong budget proposal ng Office of the Vice President. Itong si Vice President Inday Sara. Itong Makabayan Black, pumalag. Sila yung pumalag dito. Gusto nilang imbestigahan ito. Dapat imbestigahan muna ito bago i-approve. Out of courtesy yan. Yan ang sinabi ng mga sa balita ngayon. Out of courtesy, no? Nagsabi sila na hindi papalag sila dito. Dapat imbestigahan muna itong budget proposal na ito. Bakit 2.3 billion, ganon, ganyan. Pumalag yung Makabayan, si Franz Castro. Isa yan sa mga Makabayan Black. Pumalag sila dito. Gusto nila i-review muna, gusto nila i-review muna yung budget proposal na baka hindi natin alam, baka gusto nilang bawasan o kaya pwede lang niyang hindi nila i-approve yung budget proposal ni Vice President Inday Sara Duterte. Pwede lang mangyari, no? So, babasahin ko kung ano ang sinabi ng yung pumalag na Makabayan Black. Okay, ito yung mga sinasabi nila. It should perform its mandate of guarding the hard-earned funds of the people. Ang plastic. She said, adding that Congress is being reduced as a rubber stamp and a doormat of the executive. We need to fulfill our sworn duty to scrutinize the budget because this is one of the main ways to detect abuse and underutilization. Talaga? Inuhusgahan nyo si Vice President natin na a-abuse dito. Mga Duterte, grabe yan ha. Grabe ang reputasyon ng mga Duterte. Hindi yan a-abuse ng pera ng bayan. Ito, scrutinize the budget because this is one of the main ways to detect abuse and underutilization of the people's fund by letting the Office of the Vice President and the OVP go without nary a question. Then, Congress is being remiss of this duty and the damaging in its own name. Castro, ito si Franz Castro ang nagsabi nito. Okay? So, sabi pa nito, her statement came after the House panel ended in under 5 minutes the deliberation of the OVP's proposed budget and did not allow for any questions. Hindi pa mag-allow ng question from the Makabayan Black. The only members of Congress who were supposed to interpellate during the hearing. Aside from Castro, Gabriela party list, alam mo yun naman yung Gabriela at saka yung Makabayan Black, sila naman yun ang magkampihan, di ba? So, pati itong si Arlen Brosas rin pumalag and Kabataan Party List, itong si Raul, si Raul Manuel were supposed to question Vice President Sara Duterte who attended the hearing. Alam nyo naman, Kabataan Party List, Gabriela at Makabayan Black, yung tatlo na yan, alam nyo na. Default na yan, na yan talaga ang papalag, no? So, sa mga binigay ko sa inyong yung binasa ko sa inyo tungkol sa sinabi ni Franz Castro, no? Sa madaling salita, sa madalit sabi, hindi na tayo magplastikan dito ha. Gusto lang barahin ng Makabayan Black, ng Kabataan Party List, Gabriela, na barahin yung budget proposal ng OVP. Okay? Nag-propose ng budget si Vice President natin, gusto nang nilang barahin. Kahit nakikita na sa budget proposal na magaling talaga yung budget proposal. Kasi hindi yan basta-basta magbigay ka ng budget proposal without
making details on kung ano yung mga bakit humantong yan sa 2.3 billion. Yung 2.3 billion malaki rin yan, di ba? Pero itong vice president natin, hindi yan basta-basta lalagay lang yan ng pera ng ganyan kalaki without explaining sa budget proposal na yan. Okay? Pero ito lang talagang mga Makabayan Black, Kabataan Party List, Gabriela, kahit nandyan na yung mga proposal na yan, gusto lang nilang ng gulo talaga. Ewan ko ba kung bakit gusto nilang pa-imbestigahan yung budget proposal ng ating OVP. Di ba? Gusto lang nilang barahin yan. Ang tanong ngayon, bakit ba yung itong mga grupo na ito gusto nilang barahin itong si Vice President Inday Sara Duterte? Yan ang tanong, di ba? So, alam naman natin na yung Makabayan Black, Kabataan Party List at yung Gabriela ay magkampihan yung tatlo. Kakampihan. At alam naman natin, itong tatlong grupo na ito ay anti-Marcos. Alam naman natin yan, di ba? Ito ay anti-Duterte rin. At higit sa lahat, anti-Vice President Sara Duterte rin ito. Marami ng beses na nagdebate itong na hindi magkaunawaan itong grupo na ito. Okay? With our former president and our present president now. Okay? Antay ito sa mga Duterte at sa mga Marcos. So, sa madaling salita, obvious na. Hindi na tayo magplastikan dito. Hindi ako nagmamagaling dito ha. This is my own opinion. Default na yan. Sa tatlong grupo na yan, talagang papalagyan sa mga budget proposal ng ating administrasyon. Okay? Hindi na tayo magplastikan dito. Okay? So, tinerminate ng House Committee on Appropriation. So, meaning, wala ng budget hearing. So, approve na kaagad yung 2.3 billion na budget proposal ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya nga pumalag itong si Franz Castro. Okay? So, ang reason, no? Ito analysis ko ito. This is my own opinion. I hope you will respect my opinion, my analysis. Okay? I will also respect yours. Okay? So, basing on my analysis, ang rason bakit terminate ang budget hearing, maybe for me, my analysis is they trust Vice President Sara Duterte. No? They trust, meaning may kumpiyansa sila kay VP Sara. No? Duterte has a good reputation. Kanyang tatay at pati yung kanyang anak. Tested na yan sa Davao. No? Kung ating if we go deeper, tested na itong mga Duterte sa Davao. No? Siguro, yung nakalagay dyan sa budget proposal is very accurate. Okay? Kaya, approve ka agad ng House Committee. No? So, nakita siguro ang mga copies na ibinigay kasi aside from explaining ni Vice President Inday Sara Duterte, nag-i-explain yan bibigyan na ng mga copies. Aside from the copies, siguro na yung mga proposal ay pasok sa banga. Again, pasok sa banga ang budget proposal na yan. Kaya na-approve ka agad. Kasi hindi naman sila mag-a-approve if pwede patang, bakit kayo nakalagay ng ilang million dito without even, di ba? 50 million for this kind of project, ganyan. So, siguro, klarong-klaro yung budget proposal na ibinigay. Kaya wala nang question kasi mahabang usapan yan. No? It will really waste time. So, approve ka agad. Yung Makabayan Black lang, yung Gabriela at yung Kabataan Party List lang ang pumalag dito. Okay? So, alam nyo naman mga taong to na wala nang maganda sa administrasyon. Talagang papalag yan. Default na yan na papalag talaga sila sa mga hakbang at mga move ng ating presidente at vice president. O, di ba? So, as of now,
I should say, congratulations Vice President Inday Sara Duterte na na-approve yung 2.3 billion na budget proposal mo. Okay? So we will expect more on that, Vice President, no? Sa mga proposal nyo. Alam ko na itong budget proposal na ito ay i-share ito sa social media, ipapakita ito sa taong bayan kung ano ang gagawin ng 2.3 billion. Okay, transparent itong si Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang mga galaw. Okay, hindi ito corrupt na tao. Okay? So congratulations Vice President Inday Sara Duterte at sa Office of the Vice President. Congratulations sa inyong lahat sa na-approve na 2.3 billion na budget for 2023, and it's for the good of the taong bayan. Okay? So I would advise sa mga OVP na wag na kayong magpadala dito sa mga negatibo na mga grupo na ito na papalag. Continue on what you are doing kasi para yan sa taong bayan, para yan sa Pilipinas. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Okay? Babasahin natin ang inyong mga opinion tungkol sa issue na ito. Okay? And handa tayong ipaglaban ang Marcos Duterte administration sa ating mga vlogs. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Have a great day and God bless to one and all. Okay? And by the way, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan, and also follow and subscribe Don Mar TV for more updates. Okay? So mahalin natin ang Pilipinas and God bless everyone.